Alright, mula ulit tayo kay John Reps mga kapatid. Nag-deploy ang Amerika ng nuclear-powered submarine sa West Philippine Sea. Oy, habang patuloy ang ironclad na suporta sa Pilipinas mga tol. Ito, alamin natin tong detalye rito mula kay John Reps. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapin, mga pinag-uusapan kasi natin dito mga tol, madalas natin binibigyan ng reaction video and commentaries, yung mga balita, mga kaganapan dito sa West Philippine Sea at mga kaganapan, mga digmaan sa ibang bansa. Minsan ay tinatalakay din natin mga tol yung mga kaganapan dito sa loob ng ating bansang Pilipinas. Pero kung yan ay trip mo at gusto mong makisali sa ating talakayan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, ay dumaong sa bansa ang isang Ohio-class submarine ng Amerika na isang nuclear-powered at may kakayahang magpakawala ng mahigit sa 150 Tomahawk Cross missiles. Wow! Habang tiniyak naman ng Amerika ang pagpopondo sa Pilipinas, kaagad namang nagprotesta ang China. Siyempre! Wala nang bago dun, magpoprotesta talaga yan. Dahil sa pakikialam umano ng Amerika at paulit-ulit umanong paghahasik ng kaguluhan. Ayan na naman, no? Sila talaga pinakamabait sa buong mundo mga tol. Sila talaga yung pinakamabuting nilalang mga kapatid, no? Yung mga bansa na gustong tumulong sa mga maliliit na bansa na nakakaranas ng panggigipit at panghaharas, sa kanila mga kapatid yun ay masamang gawain. Pero yung ginagawa nila mga tol na walang pagrespeto sa international law, paggigiit sa kanilang imaginary line, pananakit sa mga crew natin. Halimbawa kapag wina-water cannon tayo, syempre nagkakaroon tayo ng mga crew na nasusugatan. Pagpapalayas mga tol sa mga pobreng mangingisda na gusto lang naman kumita at maghanap buhay, yun ay mabuting gawain. Para sa kanila mga tol. Ay, naku po. Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Amerika na pigilan ang lumalaking banta ng militar ng China, pinapanatili ng Amerika ang malakas na presensya ng mga submarino nito sa kanlurang Pasipiko. Well, meron din naman meron din naman silang sariling interest mga tol. Etong Amerika, no? Pwedeng ginagamit nila yung mga kaalyadong bansa nila, halimbawa tayo, Taiwan at iba pang mga bansa rito. No? Sinusuportahan nila bilang ano na rin mga kapatid, bilang pagtutol na rin siguro, no? Ito lang nakikita ko bilang pagtutol na rin sa tuloy-tuloy na pagpapalawak nitong China. Kasi nga mga kapatid, kapag hindi nila yan pinansin at hinayaan nila, baka dumating ang panahon na number 2 na lang sila mga tol. Ngayon sila number 1 Sila pinakaano sa buong mundo mga tol Sa buong mundo nga ginagamit dolyar di ba? So Amerika mga kapatid ang nangunguna. Ngayon pag dumating ang panahon na alam naman natin ang kapabilidad ng China mga tol. Pag yan ay hindi pinansin ng Amerika, pwedeng dumating na number 2 na lang sila at China na ngayon. Kasi di ba yung nakaraang araw pinag-usapan natin, parang sinusubukan ng China gumawa ng New World Order na pinangungunahan nila. Di ba? Kumbaga sila na yung magpapatakbo ng ating daigdig, which is parang yun din ay hindi papayagan ng Amerika at pinipigilan nilang mangyari. Kaya ngayon eto is nagpapakalat sila ng kanilang puwersa para pigilan nga unang-una yung pananakop ng China sa iba't ibang mga teritoryo. For example, dito na lamang sa West Philippine Sea, gusto nilang kunin pa rin pati West Philippine Sea. Diba? Kahit sinasabi ng international law, hindi naman sa inyo yan Doon lang kayo sa inyo kasi meron ng UNCLOS, nakapirma rin kayo dun 'Di ba? Tapos ito pa ang gusto ng China. Magtayo sila nung kanilang nature reserve dito sa may Baho de Masinloc mga tol. Which is alam naman natin later on magiging isang napakalaking military base na rin 'yon katulad nung ginagawa nila sa sa mga nakaraang itinayo nilang artificial island, 'di ba? Tapos yung mga sinasabing mga freedom of navigation, mga tol, inaano lang nila yon mga tol. Binabaliwala lang din nila yon.
Kinumpirma ng Submarine Group 7, isang US Navy Command, na isang nuclear-powered submarine nila ang nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at nakadaong ito ngayon sa Subic bilang isang pagbisita sa isang kaalyadong bansa. Ang pagdating ng Ohio-class submarine sa bansa ay nagmula umano sa gitna ng patuloy na territorial at maritime na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansa at China na inaangkin ang karamihan sa mga tubig at bahura sa West Philippine Sea. Dapat magpadala na ang Amerika ng kanilang mga submarine at saka mga barko na poposisyon malapit sa Baho de Masinloc para hindi maituloy ng China yung plano nila doon na magtayo ng laboratory, nature reserve. Kasi nangyari na daw yan dati. Sa panahon ni Obama, nagpadala na yung China ng mga dredger nila, mga tol. Pero ang nangyari is pinabalik ni Obama yon, hindi itinuloy ng China, bumalik ulit yung mga dredger nila sa bansa nila. So kung talaga seryoso Amerika, mga tol, gawin ulit nila yon. Ayon sa pahayag, ang nuclear-powered submarine na USS Ohio na may kakayahan umanong maglunsad ng 154 na Tomahawk Cross missiles ay nagsasagawa ng mga regular na operasyon sa operating area ng US 7 Fleet na sumasaklaw sa Asia Pacific upang tumulong na mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ng US Navy na ang Ohio class ay nagbibigay sa Navy ng unprecedented strike at special operation mission capabilities from stealth, armado ng mga tactical na missiles at nilagyan ng superior communication capabilities at may kakayahan na direktang suportahan ang mga kinakailangang special operation forces at saka nuclear powered to, hindi to nauubusan ng fuel. Commander strike. Samantala, hinimok naman ni Secretary of State Marco Rubio ang US House Committee ng Washington na tiyakin ang pagpopondo para sa Pilipinas para kontrahen ang agresibo at destabilizing actions ng China sa West Philippine Sea. Wow! Kung popondohan nila yan, malaking tulong yan sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon, mga tol, ang ating sandatahan na namumblema sa pondo. Diba? Problemado tayo sa pondo, mga tol Ang kahilingan ni Rubio ay kasunod ng mga hakbang ng China na higit pang hinihigpitan ang pagpapalawak sa Scarborough Shoal, isa sa mga pinagtatalunang maritime features sa West Philippine Sea kung saan paulit-ulit na nagkikiskisa ng mga barko ng China at Pilipinas. Tapos tayo pa yung nagiging masama dyan, no? Tayo daw yung nambabangga, tayo daw yung nanghaharas sa kanila. Grabe, tindi ng kasinungalingan din Ang piling komite ng Kamara ng Amerika ay nagsabi din na kinakailangang payagan ang mga kahilingan sa budget at payagan ang patuloy na pagpopondo na sumusuporta sa pagtataguyod ng batas sa dagat ng Pilipinas. Alam din siguro nila na hindi pa kaya ng capability ng Pilipinas o hindi pa capable ang Pilipinas, mga tol, na pigilan kung ipipilit ng China na magtayo sila dyan sa may Baho de Masinloc. No, siguro alam nila na hindi kayang pigilan pa ng Pilipinas yan kung sakaling bilang dumating yung mga barko ng China, mga dredger nila sa may Baho de Masinloc at magsimula na silang magtayo. Hindi pa kayang pigilan ng Pilipinas yan. Kailangan nating suportahan yan. Kasi kapag yun natuloy ng China, tayo din na mahihirapan. Siguro yun na sinasabi ng Amerikano. Dahil dyan ay nagprotesta naman ang Foreign Ministry ng China dahil sa mga pahayag at kahilingan ni Rubio at inakusahan ang Amerika ng paulit-ulit na pakikialam at pagdadala ng ibang mga bansa para magasik umano ng kaguluhan at takot. Nako, tutol ang China na tumulong ang US sa Pilipinas. Tutol sila doon, mga tol. Sinabi ni Rubio na lalong pinapalaki ng China ang mga agresibong aktibidad nito sa West Philippine Sea, kabilang ang mga pagsisikap nitong labag sa batas na igiit ang kontrol sa karamihan ng exclusive economic zone ng Pilipinas, regular na umaatake o pisikal na hinaharas ng mga Coast Guard at maritime militia ng China ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Muling binigyang diin ng Amerika na ironclad ang pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na ang pagpopondo sa seguridad ay hindi kasama noon sa pag-freeze ng Amerika. At sa update naman kaugnay sa maanumalyang flood control project, isang Orle Regala Gotesa ang nagpakilala bilang former security consultant ni Saldico. Eto, alam nyo mga tol, natatawa ako sa mga nagko-comment. Nagagalit sila kay Senator Marcoleta
At sinasabi nila mga kapatid na eto'y pakawala lang ni Senator Marcoleta. Napakalinaw kung nanonood kayo ng hearing. Sinabi ni Senator Marcoleta, mga tol, na itinawag lang sa kanya to ni dating Congressman Mike Defensor. So ibig sabihin, etong witness na to ay galing kay Mike Defensor na ipinakiusap kay Senator Marcoleta na parang magwi-witness dahil eto'y may alam sa mga nangyayari. Bakit parang ayaw ninyong malaman kung sino ba talaga yung mga involved? Bakit parang may mga pinagtatakpan yung ibang mga tao natin dito, mga kababayan natin? 'Di ba? Eto dating Marines to, sabing ganun. Kung saan isiniwalat nito ang kanyang paghahatid ng ilang bag na mga pera kay Romualdez at co. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Duty at detailed ako sa basura. It means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Dami-daming galit sa Diskaya, no? Dami-daming galit dun sa mga kontraktor. Pero imagine nyo mga tol, yung mga yon ay mga tauhan. Hindi sila ang gumagawa ng budget ng Pilipinas. Hindi sila mga tol yung nagsasaayos ng pondo. Sila yung mga tinukuhang kontraktor dahil matagal na silang nakakausap Ang tagal na nilang nakakausap, hinihingan sila ng mga porsyento. So ang pinaka dapat ninyong tignan kung sino ba yung mga nasasangkot, yung itinuturo ng mga kontraktor at sino yung tumatanggap ng mga mali-maletang pera. Again, kailangan pa rin patunayan yan nitong witness. Diba? Kailangan pa rin niyang patunayan yan. Pero wag ninyong pipigilan. Diba? Yung iba kasi nagre-react na agad sinungaling ang witness na yan. Bakit ayaw ninyong malaman kung sino talaga yung totoong witness, totoong mastermind? Gusto ninyo yung mga kontraktor lang ang mapapanagot? Damay-damay na lahat yan mula sa kontraktor hanggang sa mga mastermind, di ba? Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Etong katabi niya si Alcantara at si Bryce, ano lang yan mga tol, Bulacan lang yan. Yung Diskaya mga tol, pambuong Pilipinas yun. Kaya yun ang gustong maipasok talaga sa Witness Protection Program kasi mas maraming alam yun kaysa dito kay Alcantara at saka doon kay Bryce kasi Bulacan lang yan. Pero etong nagsasalita ngayon mga tol, eto yung naghahatid ng mga basura. So may pera talaga sa basura no? Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week. Dami. Ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni
Kong Romualdez. Kaya yung mga sundalo natin nagdadalawang isip na di ba? Naalog sila nitong nakaraan kasi biruin mo lumalaban sila para sa kalayaan ng ating bansa, di ba? Humaharap sila sa China tapos kulang na kulang yung mga kagamitan nila. Kulang na kulang mga tol yung kanilang mga barko, warship, mga eroplano, kulang na kulang. Humihingi sila ng budget, kinakaltasan pa, tapos biglang maririnig nating lahat mga tol, dinideliver yung mali-maletang pera sa mga bahay ng mga kongresista mga tol, na dapat sana yan ay para sa pera ng taong bayan yan di ba? Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may ditilang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Alright mga kapatid, pwede nyo naman yan panoorin na lang sa channel ni John Reps para sa kabuuan mga tol. Again, ito napag-usapan natin nga yung pagtulong ng Amerika sa Pilipinas na tinututulan ng China at sinasabi nilang nakakagulo lamang daw ang Amerika sa kapayapaan dito. Wow, talagang mapayapa no? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa ating mga napanood? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.